Ang nakaraan, si Nagi at ang kanyang mga kaibigan ay humarap sa isang kakaibang golem, isang halimaw na maraming mata, hindi lamang ito mabilis kundi halos walang kahinaan. Napilitan silang tumakas, umaasang makalalayo mula sa mapanganib na nilalang. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsara ang labasan ng piitan. Wala nang matatakasan, at tila sila'y naipit sa dulo at nakaharang ang naglalakihang bato. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Gluttony at agad na inilabas ang kanyang mga alaga upang tulungan ang ating bida sa pagbukas ng daraanan. Agad kumilos ang kanyang mga nilalang, ngunit may isang suliranin, nasa likuran na nila ang golem. Humarap ang grupo ng ating bida, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Biglang naalala ni Nagi ang kanyang kasanayan sa espada. Agad niyang inutusan si Nero na aliwin ang halimaw upang mabigyan siya ng sapat na oras upang ihanda ang isang malakas na atake. Sumang-ayon si Nero at walang pag-aalinlangang ginamit ang kanyang bilis at lakas. Ngunit bigla siyang binara ni Van. Hindi yan isang kakayahan. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Nero ang kanyang mapait na nakaraan, ang mga panlalait ng mga tao dahil sa kawalan niya ng tunay na kapangyarihan. Ngunit kahit siya'y iniwasan, hinamak, at pinagtawanan, hindi siya kailanman sumuko. Ngayon, buong tapang niyang hinarap ang golem, iniiwasan ang bawat hampas at pag-atake nito. Samantala, si Nagi ay tahimik na inihahanda ang kanyang panapos na atake. Ngunit sa isang saglit ng pagkampante ni Nero, agad na napansin ito ni Van at lumingon ay Nagi. Sinabihan niya ang ating bida na tumulong mapanganib ito. Sa isang iglap, isang mabatong buntot ng golem ang mabilis na humagupit kay Nero. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang napakalakas na hampas na nagpatalbog sa kanya palayo, papunta sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa sandaling iyon, tapos na si Nagi sa kanyang paghahanda. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban, at mula rito ay sumabog ang isang napakalakas na enerhiya. Isang mabilis at malakas na hiwa ang bumalot sa hangin, dumiretso patungo sa golem. Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong piitan. Namangha si Van, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Paano mo nagawa yun? Tanong niya habang tumutulo ang pawi sa kanyang noo. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Dahan-daang lumingon si Van sa kinaluluberan ng halimaw. Tapos na ba? Ang pagpapatuloy. Muling sumagi sa alaala ni Nero ang mga salitang sinabi sa kanya, isang patunay na hindi basta-basta mawawala ang pangungutya ng iba. Sa gitna ng maingay na pulutong, isang babae ang nagtaas ng kamay, kasabay ng isang nakakalokong ngiti. Tumawa ang mga taong nakapaligid, waring naaaliw sa kanyang panunukso. Isipin mo nga, aniya, nakatitig kay Nero na tila may hinahamon. Ano kaya ang mangyayari kung nasa iisang koponan tayo habang nagsasanay? Sa tabi, isang lalaki ang umisi at pabirong sumingit, Diyos ko, may posibilidad kayang bumagsak sa pagsusulit. Mas dumagundong ang tawanan sa paligid, lalo na nang may isa pang nagdagdag, dito, ang tanging walang espesyal na kakayahan ay ang aso, hindi ba? Kasabay ng kanilang mapanghamak na mga salita, nanatiling tahimik si Nero, ngunit sa kanyang madilim na ekspresyon, makikita ang pilit ng ngiti, isang tangkang itago ang sakit na dulot ng mga pangungutya. Patuloy niyang naririnig ang mga usapan sa paligid, mga bulong na tila punyal na tumatarok sa kanyang dibdib. Tama, paano nga ba magiging adventurer ang isang beastman ng ganoon? Damang-dama niya ang bawat salitang banibitawan ng mga ito. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao, mahigpit at nanginginig, habang nakayuko, ngunit pilit pa ring nakangiti. Hindi pa rin sila tumigil, para bang isang laro lang sa kanila ang kanyang paghihirap. Kung noong unang panahon, isa lang siyang utusan natin. Sa anumang kaso, isa siyang malas na itim na pusa. Muli siyang binalot ng mga alaala ng nakaraan, ng panlalait, ng pangmamaliit, ngunit hindi siya bumitaw sa realidad. Bumalik siya sa kasalukuyan, bumukas ang kanyang bibig, hinihingal at hirap mula sa matinding pag-atake na kanyang natamasa. Ngunit sa kabila ng pagod, nanatiling matatag ang determinasyon sa kanyang mga mata, alam niyang kaya niya pang lumaban. Habang nakatunghay sa kanya, nagsalita si Van, may bahagyang pag-aalala sa tinig, ayos ka lang ba? Tumugon ang taong pusa at sinabi na, oo, ayos lang ako. Nagtanong ito kung tuluyan na ba nilang napatay ang golem. Samantala, si Nagi ay tahimik ngunit halatang balisa. Ang kanyang mga ngipin ay bahagyang nagngingit-ngit,
at sa mahinang tinig na puno ng inis, mahina niyang bulong, hindi. Patuloy nilang pinagmamasdan ng pagsabog, isang dambuhalang apoy at makapal na usok ang bomb alot sa kinaroroonan ng halimaw. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Nagi, bahagyang may hinanakit sa sarili. Sa huling sandali, dahil nawala ang aking pokus. Bago pa niya maituloy ang kanyang sasabihin, isang nakakikilabot na eksena ang bumungad sa kanila. Mula sa loob ng usok, bahagyang lumitaw ang ulo ng halimaw, at sa kabila ng pinsalang natamo, isang nagngangalit na tingin ang pinukol nito sa kanila, isang titig na puno ng puot at pagkamuhi. Pinagpatuloy naman ng ating bida, may bahagyang pagkadismaya sa tinig, malamang, nagmintas ako. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Unti-unting lumitaw ang halimaw mula sa makapal na usok, ang mga mata nitong nag-aapoy sa matinding galit. Kasabay nito, itinaas nito ang kamay, handang muling umatake. Napagtanto nilang ang atake ng ating bida ay tumama lamang sa katawan ng halimaw, ngunit hindi ito sapat upang magdulot ng malalim na pinsala. Agad umikot ng mabilis ang tatlong mata nito sa kaliwa. Engot ka ba? Dahil lumipad ka at tinakpan ang paningin ng ating pinuno, kaya siya sumablay. Inis na tura ni Van kay Nero. Gigil na gigil siya, habang si Nero naman ay tulala, hindi alam ang isasagot. Nahihiyang bamulong si Nero, nanginginig ang boses, ganoon pala yun. Tila nakokonsensya si Van, ramdam ang bigat ng kanyang mga nasabi kay Nero. Pinagpapawisan siya habang tarantang sumagot, ano ba yan? Bakit ka biglang parang nawalan ng kumpiyansa? Hindi naman ikaw ganyan. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumingit ang ating bida. Sa kabila ng hirap, itinuwid niya ang kanyang tingin sa kanila at nagsalita ng matatag, hindi mo kasalanan. Hindi kasalanan ni Nero. Ako ang may pagkakamali. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang sandata, nanginginig ang kamay habang nakatutok ang tingin dito. May bahagyang pagsisisi sa kanyang tinig nang sabihin niya, ang teknik na ito, hindi pa ganap na hinasa. Kaya ganoon ang nangyari. May madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at matalim na tingin, lumalim ang kanyang pag-iisip. Sa loob-loob niya, naisip niya ng may panghihinayang. Kung ganap kong napag-aralan ng espada, maaaring naiwasan ko si Nero, at naputol ko ito ng eksakto. Alam niyang hindi ito isang teknik na maaaring gamitin ng hindi perpekto. Isang maling galaw lang at maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang resulta. Hindi ito isang teknik ng espada na maaaring gamitin sa hindi perpektong kondisyon, bulong niya sa sarili, ramdam ang bigat ng pagkakamali. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay habang sinusubukang iangat ang espada. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kanyang isipan. Dahil sa reaksyong iyon, nag-ulo ang pandama ng aking kalahating katauhan, bulong niya sa sarili, pilit na nilalabanan ang pagdududa sa kanyang isipan. Kung magpapatuloy ito turan niya. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang pag-iisip, bigla siyang natigilan ng marinig ang isang nakakabinging sigaw. Mula sa makapal na usok, kumawala ang golem, mas mabangis at mas nakakatakot kaysa kanina. Nagninangas ang bibig nito, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag habang matalim ang tingin na nakatuon sa kanila. Mukhang bigla na siyang nagalit. Sigaw ni Van, halos nanginginig sa kaba, halos naiiyak sa sitwasyong kinakaharap nila. Samantala, si Nero ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa isang iglap, iniangat ng halimaw ang kanyang dambuhalang katawan at ibinuka ang bibig, isang nakakasilaw na kahel na enerhiya ang unti-unting namuo sa loob nito, nagbabadyang pakawalan anumang sandali. Napatingin ang ating bida sa kanyang mga kasamahan, mabilis na nagpasya. Ang unang nating gawin ay tumakas muna. Mariin niyang saad, alam niyang wala silang oras upang makipagsapalaran sa isang direktang sagupaan. Mula sa katawan ng halimaw, sunod-sunod na bumaon sa lupa ang naglalakihang bato, bumabagsak na parang ulan ang nagwawasak ng lahat ng madaanan. Mabilis itong sumugod patungo sa kinaroroonan ng ating bida, wala ng oras upang mag-isip o tumakas. Napasilong si Van, pilit na inilagay ang braso sa harapan bilang panangga. Samantala, si Nero at Nagi ay mabilis na naghanda, alam nilang hindi basta-basta makakaligtas mula sa atakeng ito. Ngunit sa tindi ng puwersa, tumilapon si Van sa ere matapos tangkain ang pagharang sa isang bato. Samantala, si Nero ay kumilos ng mabilis na umiwas sa direksyon ng mga bumabagsak na tipak. Ang ating bida naman,
bagamat nagawang umiwas, ay nahirapan sa walang humpay na pag-atake. Sa dami at laki ng mga batong ibinato ng halimaw, tila natabunan ang tatlo. Papalapit ang halimaw, mabigat ang bawat yapak habang pinagmamasdan ang nagkalat na basag na bato. Inisa-isa nitong hinanap ang tatlo, animoy isang mabangis na mandaragit na hindi titigil hanggat hindi nito natitiyak ang kanilang pagkamatay. Napahiga sa lupa ang ating bida matapos matamaan ng atake. Ramdam niya ang kirot sa kanyang katawan, ngunit hindi siya basta-basta susuko. Agad siyang bumangon, pilit na hindi pinapansin ang sakit. Samantala, si Van ay nasa isang sulok, nakasandaw sa isang malaking tipak ng bato. Halata sa kanyang mukha ang sakit na iniinda, ngunit pilit niyang itinatago ang kanyang paghihirap. Sa kabila ng sitwasyon, agad na nagtanong si Nagi, "Okay lang ba kayong lahat?" Napuno ng pag-aalala ang kanyang boses habang mabilis na inilibot ang paningin sa mga kasamahan. Kahit hirap sa paghinga, sinubukang ngumiti ni Van bago sumagot, "Medyo, ayos lang." Sumilip si Van mula sa kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan ng halimaw na patuloy na nag-aalab sa galit. Bigla, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula rito, yumanig ang paligid sa tindi ng kanyang puot. Napakagatlabi si Van, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang magtanong, "Pero, ano na ang gagawin natin ngayon?" Alam niyang hindi sila maaaring manatili lamang sa kanilang kinalalagyan. Kaagad na napansin ng halimaw si Van. Hindi niya inaasahan ang bilis ng reaksyon nito, sa isang iglap, itinaas ng halimaw ang kamay, handang pabagsakin sa kanya ang isang napakalakas na atake. Sa sandaling iyon, bumalot ang napakabangis na hangin sa paligid, tanda ng matinding puwersa na dala ng halimaw. Ramdam ni Van ang bigat ng presyon, sa lakas ng puwersa nito at bilis naglabas ito ng malakas na hangin habang si Van ay naghanda para salagin ang atake nito. Napasigaw siya, alam niya na namamatay siya kapag tinamaan siya nito. Ramdam ni Van ang bigat ng presyon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang kanyang depensa. Napasigaw siya, dama ang matinding takot sa posibilidad ng kanyang pagkamatay. Bago pa man siya tamaan, sumigaw si Nero, "Huwag mong gambalain ang grupo ko." Isang madilim na ekspresyon, ang bumalot sa kanyang mukha. Agad siyang sumugod, dala ang dalawang payko. Mabilis ang kanyang galaw, isang liksi na mistulang pagsasayaw sa hangin. Tumalon siya sa mga bato, ang kanyang mga matay matalim na nakatutok sa golem, handang pumaslang. Isang napakalakas na paghampas sa ulo ng halimaw ang pinakawalan ni Nero, yumanig ang paligid sa tindi ng impact. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake, bawat tama ng kanyang payko ay nagdulot ng matatalas na kislap sa bato, mistulang nagliliyab sa bug zone ng kanyang puwersa. Sinigawan ng ating bida si Nero, "Masyado itong delikado. Umiwas ka." Isang sigaw ng pag-aalala ang kanyang boses, ngunit hindi natinag si Nero. Biglang may piraso ng sandata niya ang bomb itak mula sa paghampas sa katawan ng golem, ngunit wala pa rin itong epekto sa halimaw. Hindi ito natinag ni bahagya. Itinaas ni Nero ang kanyang dalawang payko, ang kanyang mga matay seryosong nakatutok sa kalaban. Malalim siyang nag-isip at bumulong sa sarili, "Ano ang dapat kong gawin? Hindi umapekto ang aking mga atake, dapat may paraan. Hindi, ang ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi para sa akin." Napatingin si Nero sa kanyang mga basag na payko at malamig na bumulong, "Ang mahihinang sandatang tulad nito ay maaari ko lamang ipangtanggol." Tuluyan nang nawasak ang kanyang sandata, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong lumalim ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Ako ay isang mandirigma. Gagawin ko ito sa paraan ng isang mandirigma." Biglang sumidhi ang isang ideya sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang kamao, matalim ang tingin sa halimaw. Ang kalaban ay isang golem ng elemental na pagkakapantay-pantay, kung mapapakinabangan ko ang balanse na ginawa ng panday. Sa isang iglap, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Nero. Tumama ito ng diretso sa katawan ng golem. Sa unang pagkakataon, tila ininda nito ang atake, maliliit na bato ang nagtalsikan mula rito, kumikislap na parang mga laser na tumama sa halimaw mismo. Kahit nasaktan ang kanyang kamao, hindi tumigil si Nero. Muli siyang tumalon pabalik sa lugar ng kanyang unang tama, handang maglunsad ng panibagong suntok. Kung hindi ito gagana sa isang beses, matatag niyang sinabi, "Gawing 2 beses."
Isa pang mabigat na suntok ang bumagsak sa bitek ng golem, yumanig ang paligid sa tindi ng impact. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Kung hindi pa rin gagana sa 2 beses. Mariing kumapit si Nero sa katawan ng halimaw, ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok sa lumalawak na bitek. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya umatras. Sa buong lakas, sumigaw siya. Gawing 3 beses. At kung hindi pa rin gagana sa 3 beses, gawin ito hanggang sa masira. Sigaw ni Nero, puno ng matinding determinasyon. Walang habas niyang pinagsusuntok ang golem, sunod-sunod at walang humpay, bawat tama ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa nauna. Ang kanyang kamao ay namanhid sa tindi ng impact, ngunit hindi siya tumigil. Sa isang huling bagzo, inangat niya ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, isang napakalakas na suntok na puno ng enerhiya ang kanyang pinakawalan, isang atakeng kayang yumanig sa halimaw mismo. Napasigaw ang golem sa tindi ng ginawa ni Nero. Ang balikat nito ay nagkabitak-bitik, malapit ng magkapira-piraso. Ngunit sa kabila ng pinsala, galit na galit itong tumitig kay Nero, ang mga mata nito'y nagliliyab sa puot. Sa tindi ng galit, naglunsad ito ng isang mabagsik na was-iwas ng kamay. Hindi nakaiwas si Nero. Tinamaan siya ng direkta, tumalsik siya pataas, lumipad sa ere. Napahiyaw siya sa matinding sakit, ramdam ang bigat at lakas ng atake. Kasunod nito, bumagsak siya ng malakas sa lupa. Napunit ang kanyang hininga, at isang matalim na hapdi ang damaloy sa kanyang likuran. Nanghina ang kanyang katawan, pakiramdam niya'y mawawalan siya ng malay mula sa tindi ng impact. Ngunit kahit mahapdi ang bawat paghinga, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Muling sumagi sa kanyang alaala ang nakaraan. Habang kinakantsawan, sinigawan niya ito at galit na itinuro paitaas. Ngunit sa tabi niya, may isang taong nakamasid lamang, nakapamewang, tila walang pakialam. Mahina ngunit matatag, pabulong niyang sinabi sa sarili. Sa loob mismo ng training center, maari kong makuha ang respeto ng mga dating humahamak sa akin, kahit sa pamamagitan ng dahas. Ngunit kasabay nito, isang katotohanang hindi niya matakasan. Kaya wala namang nagbago. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, hindi ko pa rin lubos na tinanggap ang sarili ko. Tila minamaliit siya nang nasa harapan niya, at sa kanyang isipan, isang bagay ang naging malinaw. Sa huli, ang kinakailangan ay gawin ko ito para sa aking sarili. Walang tigil siyang nagsanay, sumabak sa bawat pagsasanay na nalo sa mga pagsubok at hindi tumigil sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Sa bawat hampas, bawat sipa, at bawat galaw, lalo siyang tumibay. Isang dami ang bumagsak mula sa tindi ng kanyang sipa, habang ang lalaki na nasa gilid ay nakatingin, hindi makapaniwala sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, naalala niya ang ating bida at si Van, mga mandirigmang may natatanging kakayahan. Bagamat medyo hindi sanay, kaya niyang mag-summon at lumikha ng malalakas na pagsabog. At higit pa roon, may isang imahe na lumitaw sa kanyang isipan, ang kanilang commander. Ang commander ng aming unit ay nakasira ng isang golem gamit lamang ang kanyang espada. Itinukod niya ang kanyang kamay sa lupa, pilit na bumabangon mula sa pagkakadapa. Ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Mahina ngunit matatag, bumulong siya sa sarili. Sa raid team na ito, ako lang ang bagsak na estudyante. Kung gusto kong maging isang ganap na miyembro, kasing taibay ng batong ito, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Dahan-dahan siyang tumayo, inaalalayan ang masakit na tagiliran, habang nakatitig sa golem sa kanyang harapan. Napapalibutan ito ng usok, tila nagbabadyan ng panibagong pag-atake. Ngunit sa halip na matakot, isang matinding determinasyon ang nag-apoy sa kanyang loob. At tama nga, muling umatake ang golem. Isang napakalakas na suntok ang dumiretso patungo kay Nero. Sa isang sulok, nakaluhod si Van, kitang-kita ang paparating na panganib. Agad siyang sumigaw, puno ng pangamba. Anong ginagawa mo? Umiwas ka, Nero, Nero. Tila napako si Nero sa kinatatayuan niya, hindi natinag kahit papalapit na ang dambuhalang kamao ng golem. Isang malakas na bagzo ng hangin ang kasabay nitong sumalpok sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Dahan-dahan siyang tumayo ng matatag, isang madilim na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Sa mababang, ngunit matibay na tinig, sinabi niya, "Patutunayan ko ito."
At sa isang iglap, damapo ang napakalakas na suntok ng golem kay Nero. Isang nakakabinging pagsabog ng puwersa ang lumaganap sa paligid, halos itapon ang ating bida at si Van. Nagkalat ang alikabok, bumalot sa buong lugar ang makapal na ulap ng debris, saglit na tinakpan ang nangyari. Napatitig sina Nagi at Van sa gitna ng kaguluhan, kapwa na panganga sa kanilang nasaksihan. Napabulong si Van, hindi makapaniwala. Ano yun? Si Nagi naman, tila nawala ng kakayahang kumurap, nakatulala sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Mahina ngunit may halong pagkamangha, nagsambit siya. Ang anyong iyon, walang duda. Isang phenomenon, isang bagay na paulit-ulit kong nakita sa likod ng mga adventurer habang nagtatrabaho bilang isang tagamasid. Ang rebulto ng kaliwanagan. Sa gitna ng alikabok at kaguluhan, isang gintong liwanag ang bumalot kay Nero. Tila mga bituin ang kumikislap sa paligid niya, sumasayaw sa hangin, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Muling umatake ang golem, ngunit sa pagkakataong ito, isang liwanag na kulay lila ang bumalot kay Nero, tila isang mystical na pananggalang. Kasabay nito, ang gintong enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na lumiliyab, lumalakas sa bawat sandali. Bagaman nakapikit, ramdam sa paligid ang nakakabinging presensya ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, tila napunta siya sa ibang dimensyon. Isang tahimik na lugar kung saan ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang mga yabag. Sa paligid niya, nagliliwanag ang mga gintong ilaw na mistulang mga bituin, lumulutang sa ere. Ang sahig ay pulang bato, at may manipis na tubig na umaagos dito. Naglakad siya, lam-ingalinga, at nagtanong sa sarili. Nasaan ako? Kanina lang, nakikipaglaban pa ako sa isang golem. Bigla siyang pinagpawisan. May kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Ako ba ito? O baka naman, sa harap niya, may isang nilalang na anyong pusa, nakaupo sa isang patag na batong upuan. Mula rito, isang mahiwagang boses ang pumailan lang sa paligid. Batang sumusunod sa aking landas. Ibibigay ko sa iyo ang aking lakas. Ikaw na naghahangad ng kapangyarihan. Lumapit si Nero ngunit napako siya sa kinatatayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi pangkaraniwan, nipalilibutan ito ng pulang aura, isang dambuhalang estatwa ng isang Diyos ng mga taong pusa. Sa banayad ngunit makapangyarihang tinig, nagsalita ito. Gamitin mo ito upang lipulin ang mga halimaw at sakupin ang mga piitan. Iligtas mo ang mundo. Masayang ngumiti si Nero. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang ipinagkaloob na biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos ng mga taong pusa. Bumalik si Nero sa kanyang ulirat at agad niyang ginalaw ang kanyang kamay. Isang bughaw na bilog ng enerhiya ang lumabas nang ikuyong niya ang kanyang kamao. Matalim ang tingin niyang ipinukol sa golem, at sa kanyang mga kamay, isang nakakasilaw na bughaw at puting enerhiya ang sumabog, nag-aalab sa kanyang palad. Sa walang pagkurap at malapusang bagsik, buong tapang niyang idineklara. Pagpapakita ng espesyal na kakayahan. Bigla siyang nawala sa paningin ng lahat, isang anino ng bilis, isang mandirigmang hindi mahuli ng mata. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ng golem, ang kamao niya'y napalibutan ng pulang enerhiyang tila kuryenteng nag-aalab kasabay ng bughaw na sumasabog na liwanag. Hampas ng alon. Ang talento ng isang mandirigma. Sa isang malakas na hampas, sumalpak ang kanyang kamao sa gitna ng katawan ng halimaw. Isang bagzo ng enerhiya ang lumipad, at sa isang iglap, nabasag ang matibay na katawan ng golem, nagkalamot mula sa sentro, dahilan upang tumalsik ang mga bato sa paligid. Nakatitig lang ang halimaw, hindi makakilos, tila naguguluhan sa bilis ng pangyayari. Ngunit hindi pa tapos si Nero. Sunod-sunod na apat na matitinding suntok ang kanyang pinakawalan, bawat isa'y nag-iiwan ng malalalim na marka, mga butas na hugis kamay ng pusa ang nakaukit sa katawan ng halimaw. Sa isang matinding hampas, tumilapon ang golem sa ere, nagkadurog-durog habang sumisigaw ito ng malakas, ang mga matay na muti, tanda ng pagkapuksa nito. Nom-nom punch! Sigaw ni Nero, kasabay ng pagbagsak ng kanyang huling atake. Sa isang iglap, ang golem ay wala ng buhay. Tuluyan itong nagkalasog-lasog sa ere, bumagsak ang mga pira-pirasong bato nito sa lupa, tanda ng pagtatapos ng laban. Si Nagi at Van ay hindi nakagalaw, nakatulala sa nasaksihan. Si Van ay tahimik na pinagpawisan, hindi makapaniwala sa lakas ng atake ni Nero.
Sa pagbaba ni Nero, nakatitig siya sa kanyang mga kamay, tila hindi makapaniwala sa kanyang sariling kapangyarihan. Nagniningning pa rin ang enerhiya sa kanyang palad, at sa kanyang mga mata, isang sigla ng bagong lakas ang nasal ayan. Ang lakas ko na, sambit niya, puno ng kasiyahan. Hanggang dito na muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Nagi. Sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Bago matapos binabati ko pala ang ating mga kazens sa ating weekly community spotlight, na sila Jerry Coach Tia, Suedo 07s, Andre Pam Isa, Hashimasuerto TV at Music for You. At sa lahat ng ating mga idol na patuloy na sumusubaybay sa ating channel, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta.